What's up mga idol? Sa video na to ay gagawa tayo ng cellphone na hindi nag-charge. Ang model po nito ay Infinix Hot 30 Play. Ang issue niya mga idol, hindi po pumapasok ang charger dahil napingas na po ang pinaka charging pin. So type C charging pin po ito. At ayan na nga mga idol. So first time din po itong mabuksan. So ayan, ito po yung main issue niya. At kapag silipin mo siya, nabiyak na po at naghihiwalay na po ang mga paa ng pinaka charging port. Minsan kahit matigas, pinipilit, kaya ang nangyari, ayan, naghihiwalay. At kung napapansin nyo mga idol, sinaksak ko po ang pinaka charger pero kalahati na lang po ang nakikita. So hindi po siya pumapasok sa ilalim dahil yung mga nabiyak po niya ay bumabara na. So paano ba yan palitan ng charging port ang Infinix Hot 30 Play? So pwede nyo po i-apply mga idol all Infinix model. So type C charging pin. So paano ba ito pinapalitan? Step by step po natin gagawin. Una, tanggalin muna natin yung pinaka likod. So dahan-dahan po, initan po natin ng konti at gagamit po tayo ng pangtastas. So huwag nyo pong pwersahin or initan ng malakas dahil plastic po ang likod nito mga idol. Pwedeng magkulubot-kulubot na yan at mahirapan ka na bumalik ang pinaka-normal niyang takip kapag ibalik mo na sa may-ari at baka malagot ka pa. So tamang heat temperature lang mga idol, 350 ang init. Tamang air lang na hindi po siya lalong uminit or magkulubot. So ayan, angat na po natin dahil plastic lang po ito mga idol at meron pong makapal na adhesive. So pwede natin dire-diretso yan. At ayan na nga mga idol, naangat na po natin. So kung napapansin nyo mga idol, maganda po ang quality ng camera pero nabuksan na po natin ay medyo maliit na po siya. At tanggalin po natin yung pinaka screw at mag shoutout tayo rito. Ayan lahat. At sa lahat po ng ating viewers na nanonood, shoutout sa inyong lahat. At sa gustong magpa-shoutout, comment po kayo sa video. At ito na nga mga idol, next step natin gagawin, tanggalin natin yung SIM holder. So kukulang po ang ginamit natin at iangat natin ang back housing. At kukulang din po ang gagamitin natin para hindi rin po siya nagagasgas. So sanay na po tayo magbaklas ng mga ganito mga idol, kaya matigas na po ang ating mga kuko. At ayan, mayroon pong adhesive sa nakakabit sa gilid. So kailangan natin matanggal. At ayan, naangat na po natin mga idol. So tanggalin natin yung fingerprint flex, battery, at yung pinakababa niya mga idol. So yun lang po ang gagalawin natin. At kung napapansin yung mga idol, kitang-kita na po yung mga nabiyak niya mga idol. So naghiwalay na po yung mga paa. So ang dami pong paa pag mga type C mga idol. So ayan, tanggalin natin yung screw at iangat natin ang pinaka-charging board. Ayan. So ito po yung papalitan natin mga idol. Charging port lang mismo. So meron naman ganito mga idol, pwede nyo pong palitan ng pinaka-charging board kung wala po kayong pamalit na type C. So ayan, in-order po natin ito sa online mga idol, sa Shopee. So nag-order po ako ng marami nito dahil marami pong nagpapagawa nito at kinukuha ko lang iba sa unit. So ito mga idol, napakaganda po ng mga charging pin nito. Sobrang dali lang po niya ilagay at madali po siyang kumapit. At napakatibay nito mga idol. At ayan, so kung napapansin niyo po, buo po yung papalit natin at yung dati niya ay talagang crack na or naghiwalay na po yung mga paa. At kailangan dito mga idol, kapag nagpapalit kayo ng charging port, kailangan meron kayong board holder para hindi po magalaw ang ilalim dahil may mga pisa. At naglalagay tayo dito ng plugs mga idol at ang ginamit nating temperature ay 350 heat lang. So ayan, so natanggal na po natin. Next step po natin gagawin mga idol, ayan, mag-apply po tayo ng lacquer thinner. So linisan po natin at tingnan natin yung mga paa, kompleto pa po siya. So dapat mga idol, kapag nagpalit kayo nito, kompleto ang mga paa, walang mabawas para fast charging. At ayan, nag-apply tayo ng plugs at nag-apply din tayo ng tingga para dagdagan natin, para diretso tayo. So hatirin po natin mga idol para mas madali siya kumapit. At ayan mga idol, so na-additional na natin ng tingga. So ayan, ito po yung dati niya at ito yung ipapalit natin. So kung napapansin nyo, kitang-kita talaga ang problema. At dito mga idol, para matibay ang pagkakagawa mo at madali siya kumapit, lagyan mo ng tingga ang mga paa niya. So maraming paa po yan mga idol dahil type C po yan. So ayan, so nalagyan na natin ng tingga, madali na po yan kumapit. So hot air po ang gagamitin natin mga idol. Kapag na lagay mo na yan sa doon at na-swak na siya ang pagkakalagay mo, ay talagang kakapit na yan diretso. So hindi mo na kailangan hinangan. So 350 heat temperature ulit mga idol ang gagamitin natin para hindi masunog ang mga paa. Kasi madalas mga idol, kapag nasubraan sa init yan, hindi mo na mapapasok din ang charger dahil nalusaw na po ang pinaka-charging pin niya. So ayan, naglagay tayo ng lacquer thinner at linisan natin. At ito po yung resulta after natin napalitan. Ayan mga idol, kung napapansin nyo po, tugmang-tugma talaga siya at kapit na kapit. Hindi ko na po yan hininangan mga idol dahil napakaganda po. Kapag nalagyan mo na kasi ng tingga, ang charging pin na ipapalit mo ay madali po siya kumapit. Hindi mo na kailangan ng hinang o dagdagan pa ng mga tingga. So ayan, i-testing na po natin. At maraming salamat sa nagpadala nito mga idol. Pinaalala mo po ito. So dalawang cellphone po ang pinapagawa ng may-ari at isa lang po ang napakita natin sa video. At ito po yung resulta mga idol. So hindi po nasunog ang gitna. At subukan na po natin i-charge kung gagana na ba siya kagad. At ito na nga mga idol, 100% working po siya.
siya. So drain po ito at kung napapansin nyo po, lumabas agad ang charging logo. So kanina hindi po pumapasok ang charger at nung napalitan na po natin ay gumana kaagad. So ibalik muna natin mga idol at tingnan natin kung fast charging ba ito. So ayan, ibalik natin yung pinaka fingerprint sensor. So isa po yan sa iniingatan natin mga idol kapag nagpalit kayo o nagtanggal kayo ng mga ganito, dahil pwedeng maputol yan at mahirap po makahanap ng fingerprint na original kasi ang mga replacement hindi po yan gumagana. So ayan mga idol, nag-charge na po siya at antayin po natin. So isara muna natin, ilagay natin yung screw at tingnan natin kung fast charging na ba ang ginawa natin. Tips ko mga idol sa mga nagkakabit ng charging pin, kailangan mga idol ang head temperature nyo gagamitin ay 350 lang. Huwag nyo pong sobraan dahil pwedeng malusaw ang pinakapaan ng saksakan. Kailangan sure ball ang gawaan. At ito na nga mga idol, ibalik po natin yung pinakatakip sa likod. Ang gagawin natin, so linisan mo natin, tanggalin natin ang mga sobrang adhesive dahil bubukol po yan kung hindi po natin tanggalin. So dahil original pa naman ang dikit niya mga idol, dahil maglagay lang po tayo ng kunting B7000 or T7000 para mas kumapit po siya at babalik sa normal. So ayan, kunti lang ilagay natin mga idol. So ayan, dahil original pa naman ang takip niyan, so pwede na nga hindi nyo nadikitan mga idol dahil kapit na kapit pa rin yan. At ayan nga mga idol, na-fix na po natin at tingnan natin kung nagkarga na ba yung ginawa natin. So another satisfied video mga idol. So dalawa po ito mga idol. Ang isa naman ay hindi po nagtatouch, Samsung A7 At dahil sa video na yun mga idol, napanood tayo dito sa YouTube at kaya niya pinadala agad. Nag-PM agad siya sa ating FB page. At kung napapansin nyo mga idol, 2% siya kaagad. So maraming salamat sa nagpadala nito mga idol. So isa po siyang tagahanga at subscriber natin. Maraming salamat ma'am. Isa po siya sa nagtiwala, kaya niya pinadala ang cellphone nito. At sa gusto pong magpaayos mga idol ay mag-PM lang kayo sa ating FB page, Julphone TV Official New Page. At ayan na nga mga idol, sinara pa lang natin ang mga screw at nag 2% na kaagad. At ang ibig sabihin mga idol, fast charging na. Ayan, nag-train na siya at yung likod niya mga idol, fit na fit kahit hindi na po natin lagyan ng guma. Dahil original naman po ang dikit mga idol, first time pa po ito mabuksan kahit minsan hindi ko na yan dinidikitan dahil kapit na kapit pa rin ang dikit niyan. So ayan, ayaw na po natin at tingnan natin kung nag-charge na naka-on. At ayan mga idol, meron pong password so hindi ko na po hiningi sa may-ari dahil ang pinagawa lang naman dito ay pinaka-charging. At nakuha na ito mga idol, so 4 days na po ito bago natin i-upload. At kung napapansin nyo mga idol, normal ang touch, ang charging normal na, wala nang problema. At ayan mga idol, kitang-kita na po yung charging na naka-on. Ibig sabihin mga idol, na-solve na po natin ang problema at ganun lang po ka-simple magpalit. Tandaan nyo lang mga idol, 350 head temperature at ito po yung pinalit natin. At sana nakakuha din kayo ng idea sa pagpalit ng mga Type-C na charging pin. Huwag nyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating video para mas marami po kayong matutunan sa bawat upload natin. At ito po yung pinagawa ng isa mga idol, Samsung A7 to. So hindi po nagta-touch at nung naayos na natin, ayan mga idol, normal na po ang touch at grabe ang pasasalamat ng may-ari. Maraming salamat po sa inyong panunood. See you on my next video.